Ang nakabibinging tunog ng alarma ang unang gumising sa diwa ni Marisol. Kasunod nito, ang malakas na pagyanig ng buong eroplano. Sa labas ng bintana ng sabungan, hindi na asul na langit ang kanyang nakikita, kundi makapal at maitim na usok. Mayday, Mayday, Mayday! Nawalan tayo ng isang makina! Sigaw ng kanyang co-pilot, bakas ang matinding takot sa boses nito. Pero si Captain Marisol de la Peña ay nanatiling kalmado. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga nagbiblink na ilaw at numero sa kanyang harapan. Ito ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ang buhay ng daan-daang pasahero ay nasa kanyang mga kamay. Huminga ka ng malalim, Leo. Mariin niyang utos. I-report mo ang ating lokasyon. Maghahanda tayo para sa isang emergency landing. Kasabay ng pagbagsak ng eroplano ay ang pag-agos ng mga alaala sa kanyang isip, ang ngiti ng kanyang mga magulang, ang araw ng kanyang kasal, ang mga pangako ni Ramon. Brace for impact! Iyon ang huling salitang buong tapang na isinigaw niya bago ang lahat ay nilamon ng isang malakas na kalabog. Tapos, dilim. Ang sunod niyang namalayan ay ang matinding kirot sa kanyang tagiliran at ang tunog ng mga sirena na nakakabingi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Mga anino ng tao na mabilis na kumikilos sa paligid niya. "Ma'am, anong pangalan niyo?" Tanong ng isang boses. Marisol, hirap niyang sagot. "Captain, Marisol de la Peña." Kailangan na natin siyang isugod sa ospital. Malaki ang nawawalang dugo sa kanya. Sigaw ng isa pa. Pero sa kabila ng sakit at pagkahilo, iisang bagay lang ang nasa isip niya. Ang kanyang asawa. Ang kanyang si Ramon. Sa nanginginig na kamay, sinubukan niyang abutin ang bulsa ng kanyang uniforme. Nandoon ang kanyang cellphone. Sa tulong ng isang paramedic, nakuha niya ito. Duguan ng screen, pero gumagana pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ni Ramon. Ang nag-iisang pangalan sa kanyang speed dial. Ring, ring, ring. "Sagutin mo." "Mahal?" Bulong niya. Ang bawat salita ay may kasamang sakit. "Please! Sagutin mo." Naalala niya ang pangako nito sa kanya noong huli silang magkausap. "Kahit anong mangyari, Marisol, ako ang unang darating para sa'yo." Pero ang tanging sumagot sa kanya ay isang malamig na boses mula sa linya. "The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later." Muli niyang sinubukan. At muli. At muli. Pero pareho lang ang resulta. Nasa loob na siya ng emergency room. Ang liwanag ng ilaw sa itaas niya ay nakakasilaw. Rinig niya ang mga pamilyar na tunog ng ospital, ang pag-beep ng mga makina, ang mahinang usapan ng mga doktor at nurse. "May internal bleeding siya sa bandang tiyan," sabi ng isang boses. "Her condition is critical. Tawagan niyo ang pamilya." Pamilya. Si Ramon. Siya ang pamilya niya. "Nasaan ka, Ramon? Nasaan ka?" Isang nurse ang lumapit sa kanya, may hawak na telepono. "Ma'am, sino po ang contact person ninyo? Sinubukan po namin ang numerong huli niyong tinawagan, pero hindi po makontak." "Ang asawa ko, si Captain Ramon Vergara," hirap niyang sabi, habang unti-unting namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. "Subukan niyo ulit. Baka nasa duty lang siya. Baka walang signal." Tumango ang nurse at lumayo ng kaunti para tumawag. Pinikit ni Marisol ang kanyang mga mata. Pilit na kumakapit sa pag-asa. Darating siya. Alam kong darating siya. Nangako siya. Ilang sandali pa. Naramdaman niyang bumalik ang nurse sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puno ng pananabik. Pero ang nakita niya ay isang mukha na puno ng pag-aalinlangan at awa. "Ma'am!" Nagsimula ang nurse, tila naghahanap ng tamang salita. "Sinubukan po naming tawagan ulit ang asawa niyo." "Anong sabi niya? Papunta na ba siya?" tanong ni Marisol.
Ang boses ay halos pakiusap. Yumuko ang nurse, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ma'am, may sumagot na po sa telepono. Napangiti si Marisol. Salamat sa Diyos. Anong sabi niya? Humigpit ang hawak ng nurse sa telepono. Bumuntong hininga ito bago magsalita. Ma'am, pero ibang babae po ang sumagot. Ang mga salita ng nurse ay umalingaw-ngaw sa isip ni Marisol na parang sirang plaka. Ibang babae po ang sumagot. Bago pa man siya makapagtanong, naramdaman niya ang epekto ng gamot na itinurok sa kanya. Muling nilamon ng dilim ang kanyang kamalayan. Pagmulat niya, ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng isang pribadong silid sa ospital. Hindi na ito ang magulong emergency room. May mamahaling bulaklak sa mesa at isang basket ng prutas sa paanan ng kanyang kama. Pero hindi ang asawa niya ang nandoon. Sa isang silya sa gilid ng silid, nakaupo ang biyanan niyang si Doña Esmeralda, abala sa pagbabasa ng isang society magazine. Sa tabi nito, ang hipag niyang si Beatrice ay walang tigil sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Wala sa kanilang dalawa ang nakatingin sa kanya. Gising ka na pala, sabi ni Doña Esmeralda. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa magazine. Ang boses niya ay kasing lamig ng aircon sa silid. Mahinang tawag ni Marisol. Nasaan po si Ramon? Ewan ko sa batang yon. Walang ganang sagot nito. Kanina pa namin tinatawagan. Papunta na raw. Ay nako, ang mahal pa naman dito sa ospital na to. Sana nag-ingat ka, Marisol, para hindi tayo napapagastos ng ganito. Parang may kung anong matulis na bagay ang tumusok sa puso ni Marisol. Kakagaling lang niya sa bingit ng kamatayan, pero ang unang inalala ng kanyang biyanan ay ang pera. Excuse me ate, singit ni Beatrice. Sa wakas ay nag-angat ng tingin mula sa cellphone. Pahiram muna ng credit card mo. Ako na ang bahala sa mga papeles at paunang bayad sa baba para wala ka nang iisipin. Walang lakas na tumutol si Marisol. Itinuro lang niya kung nasaan ang kanyang wallet. Kinuha ito ni Beatrice at mabilis na lumabas ng silid na para bang may hinahabol na sale sa mall. Naiwan silang dalawa ni Doña Esmeralda sa isang nakabibinging katahimikan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon. Gwapo pa rin ito sa kanyang suot na polo shirt, pero baka sa mukha niya ang pagod. O baka inis. Hindi sigurado si Marisol. Mahal! Tawag ni Marisol. Isang alon ng pag-asa ang biglang bumuhay sa kanyang nanghihinang katawan. Lumapit si Ramon at hinalikan siya sa noo. Pero ang halik nito ay mabilis at walang init. Kumusta ka na? Grabe ang pag-aalala ko sa'yo. Saan ka ba galing? Tinatawagan kita. Halos pabulong na tanong ni Marisol. Bakit may ibang babaeng sumagot sa telepono mo? Umiwas ang tingin si Ramon at umupo sa gilid ng kama. Galing ako sa isang field mission sa bundok. Mahina ang signal doon. Baka isa sa mga kasama kong sundalo ang nakasagot. Pinagtripan ka lang siguro. Ang paliwanag ay tila pilit. Masyadong simple para sa isang bagay na halos ikasira ng kanyang isip. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Dagdag pa ni Ramon. Hinahaplos ang kanyang buhok. Ang importante, ligtas ka. Magpagaling ka muna. Gusto sanang maniwala ni Marisol. Gustong-gusto niyang maniwala. Kaya tumango na lang siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Pinipilit itaboy ang mga pagdududa. Nang gabing iyon, nagkunwari siyang tulog nang bumalik si Ramon sa silid matapos makipag-usap sa doktor. Narinig niyang may kausap ito sa telepono sa mahinang boses. Oo, okay na siya. Bulong ni Ramon. Hindi pa ako pwedeng umalis dito. Kailangan kong magpanggap na nag-aalala ako. Natahimik ito sandali. Nakikinig sa kabilang linya. Oo, miss na kita, sabi ni Ramon. At ang mga salitang yon ay parang punyal na bumaon sa puso ni Marisol. Konting tiis na lang, magkikita rin tayo. Hindi na gumalaw si Marisol.
Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang buong katawan habang ang mainit na luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kinabukasan, habang naliligo si Ramon, sinabi ng nurse na kailangan nila ng isang kopya ng kanyang ID para sa insurance. Naalala ni Marisol na ang wallet ni Ramon ay naiwan nito sa ibabaw ng maliit na mesa. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Siguro isang patunay na mali siya, na namali lang siya ng dinig, pero hindi yun ang kanyang nakita. Sa isa sa mga bulsa ng wallet, may isang resibo mula sa isang napakamahal na resort sa Palawan. Nakita niya ang pangalan ng resort, ang mga in-order nilang pagkain at inumin para sa 2 tao. At sa ibaba ng resibo, nakita niya ang petsa. Ang petsa kung kailan siya nag-agaw buhay sa Himpapawid, ang eksaktong araw ng kanyang aksidente. Ang resibo ay tila may sariling bigat sa nanginginig na kamay ni Marisol. Isang manipis na piraso ng papel, pero sapat na para wasakin ang pundasyon ng buong mundo niya. Palawan. Habang nasa Himpapawid ako at nakikipaglaban para sa buhay ko, siya ay nasa paraiso kasama ang iba. Ang lamig na nagsimula sa kanyang mga daliri ay unti-unting gumapang sa buo niyang katawan hanggang sa marating nito ang kanyang puso at tuluyan itong pinatigas na parang yelo. Pagkalabas niya ng ospital, ang pag-uwi sa bahay na minsan niyang tinuring na kanlungan ay parang pagpasok sa isang kulungan. Ang bawat litrato nila ni Ramon na nakasabit sa dingding ay tila isang pangungutya. Ang bawat gamit na sabay nilang pinili ay isang paalala ng isang matamis na kasinungalingan. Nagpanggap siyang okay na ang lahat. Ngumiti siya kapag kaharap si Ramon. Tumango siya kapag kausap ang kanyang mga biyenan. Pero sa loob-loob niya, isang plano na ang nabubuo. Isang hapon, nang sigurado siyang nakaalis na si Ramon para sa kanyang duty, umupo siya sa harap ng kanilang computer. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na yon. Nanginginig ang daliri niya habang nag-login siya sa kanilang joint bank account. Bigla niyang naalala ang mga pagkakataong binaliwala niya ang mga senyales. Ang mga biglaang overtime ni Ramon sa kampo. Ang mga business trip na wala siyang dalang pasalubong pag-uwi. Ang pagiging protective niya sa kanyang cellphone. Pinili niyang magtiwala. At ngayon, heto ang kabayaran ng kanyang bulag na pagtitiwala. Bumungad sa kanya ang listahan ng mga transaksyon, mga bayarin sa kuryente, tubig, groceries, normal. Pero habang nag-isi-scroll siya pababa, may mga pangalan ng kumpanya siyang hindi pamilyar. Isang mamahaling flower shop, isang kilalang jewelry store, at pagkatapos, ang mga bank transfer, paulit-ulit, malalaking halaga, papunta sa iisang pangalan. Clarice Mendez. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Clarice Mendez. Isang pangalan na dayuhan sa kanyang pandinig, pero ngayon ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Sa huling patak ng kanyang pag-asa, tinipa niya ang pangalan sa social media. At doon, bumungad sa kanya ang isang mukha. Isang maganda, batang babae, na may mahabang buhok at matamis na ngiti. Ang kanyang profile picture ay kuha sa isang dalampasigan, may hawak na buko juice, at sa likod niya ay ang pamilyar na logo ng resort na nakasulat sa resibong hawak niya. Ang caption, "Living my best life in paradise. Thanks to the best man in the world." Kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata ay ang pagring ng kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang biyenan. Sa huling pagkakataon, pinilit niyang kumalma at sinagot ito. "Marisol, Ija." Masiglang bati ni Doña Esmeralda. "May nakita akong bagong designer bag. Ipadala mo naman sa akin ang pambili. Para naman may maganda akong maisuot sa susunod na event sa kampo." Natahimik si Marisol. Ang lahat ng sakit, galit, at pagkadismaya ay nag-ipon sa kanyang dibdib. "Marisol,
Nariyan ka pa ba? Huminga ng malalim si Marisol. Nang magsalita siyang muli, ang boses niya ay kalmado, malamig, at walang anumang emosyon. Hindi po. Narinig niya ang pagkabigla sa kabilang linya. Anong sabi mo? Ang sabi ko po, hindi. Ulit ni Marisol. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang sariling lakas. Bago pa man makasagot ang kanyang biyenan, pinatay na niya ang tawag, isinara niya ang laptop, pinunasan niya ang kanyang mga luha, pero ang mga matang tumingin pabalik sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ay hindi na pareho. Wala na ang lambot, wala na ang pag-ibig, ang naroon ay isang matigas at nagliliyab na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang kanyang lumang contacts at hinanap ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Tumigil ang kanyang daliri sa isang pangalan, Ateneo Joaquin Rivera. Pinindot niya ang call button. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Joaquin? Natahimik ang kabilang linya. Tila nagulat. Marisol? Ikaw ba yan? Napapikit si Marisol. Humugot ng lakas mula sa sakit na kanyang nararamdaman. Si Marisol to, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng desisyon. Kailangan ko ng tulong mo. Ang opisina ni Joaquin Rivera ay nasa isa sa mga pinakamatataas na gusali sa Makati. Mula sa salaming bintana nito, tanaw ang buong syudad. Malinis, organisado, at tahimik, kabaliktaran ng magulong mundo ni Marisol sa mga sandaling ito. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Joaquin. Nagbago na ito. Hindi na ito ang payat at medyo nerbyosong law student na kaibigan niya noon. Ngayon, suot ang isang mamahaling suit, bakas sa tindig nito ang kumpiyansa at awtoridad. Pero nang ngumiti ito, nakita ni Marisol ang parehong Joaquin na kilala niya. Mabait at mapagkakatiwalaan. Marisol? Bati nito. Ang boses ay malumanay. Salamat sa pagpunta. Maupo ka. Naupo si Marisol sa malambot na silya sa harap ng malaking lamesa ni Joaquin. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tila pareho silang hindi alam kung paano sisimulan ng isang pag-uusap pagkatapos ng napakaraming taon. Paano mo nalaman ang tungkol sa aksidente? Tanong ni Marisol para basagin ang katahimikan. Nasa balita, Marisol. Ang buong bansa ay humanga sa'yo, sagot ni Joaquin. Pero ang ipinagtataka ko, bakit ngayon ka lang tumawag? Huminga ng malalim si Marisol. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang resibo mula sa Palawan at ang printout ng bank statement. Inilatag niya ito sa lamesa ng walang anumang emosyon. Dahil habang hinahangaan ako ng buong bansa, simula niya, ang boses ay matatag at walang panginginig. Ang asawa ko ay nasa isang paraiso kasama ang kanyang kabit. Kinuwento niya ang lahat. Ang hindi sinasagot na tawag. Ang babaeng sumagot sa telepono. Ang panlalamig ni Ramon at ng pamilya nito. Ang perang walang habas na kinukuha mula sa kanya. Habang nagsasalita si Marisol, nakatingin lang si Joaquin, nakikinig ng mabuti. Ang kaninang malumanay niyang mukha ay unti-unting tumigas. Hindi napansin ni Marisol, pero sa ilalim ng lamesa, ang mga kamay ni Joaquin ay nakakuyom na sa tindi ng galit para sa kaibigan. Nang matapos si Marisol, isang mahabang katahimikan ang namayani. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi siya hinusgahan. May isang taong naniwala sa kanya. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin, Marisol, sabi ni Joaquin. Ang boses ay seryoso. Bilang abogado mo, may ilang mga landas tayong pwedeng tahakin. Pwede tayong mag-file ng annulment o legal separation. Pero para mapanagot si Ramon sa ginawa niya, kailangan natin ng matibay na ebidensya para sa kasong adultery. Anong kailangan nating gawin?
Tumayo si Joaquin at nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Inabot niya ang isang tasa kay Marisol. Ang simpleng gesto na yon ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan sa kanya. Sa ngayon, sabi ni Joaquin habang sumisimsim sa kanyang kape, ang kailangan mong gawin ay ang pinakamahirap sa lahat. Tumingin si Marisol sa kanya, naghihintay. Kailangan mong magpanggap. Umuwi ka sa bahay niyo at umarte na parang walang nangyari, na parang naniniwala ka pa rin sa lahat ng kasinungalingan niya. Kailangan natin siyang maging kampante dahil kapag kampante ang isang tao, nagiging pabaya siya. May kinuha si Joaquin mula sa kanyang drawer, isang bagay na mukhang ordinaryong ballpen. Ito, sabi niya, inilapag ang ballpen sa lamesa. Hindi ito ordinaryong ballpen. Isa itong voice recorder. Madali lang gamitin. Isang pindot lang para mag-record. Isang pindot para huminto. Ilagay mo ito sa bulsa mo, sa bag mo, o kahit sa ibabaw ng mesa. Kailangan nating makuha ang pag-amin mula sa kanya o kahit sa pamilya niya. Kinuha ni Marisol ang ballpen, maliit at magaan. Pero para sa kanya, ito ang kanyang magiging sandata. Handa ka ba para dito, Marisol? Tanong ni Joaquin, ang mga matay nakatitig sa kanya, puno ng pag-aalala. Tumango si Marisol, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong determinasyon. Para sa katotohanan, oo. Tumayo na si Marisol para magpaalam. Nang nasa may pinto na siya, muli siyang tinawag ni Joaquin. Marisol? Lumingon siya. Ang mukha ni Joaquin ay seryosong-seryoso. Mag-iingat ka, sabi nito. At tandaan mo, ang kalaban natin ay hindi lang isang taksil na asawa. Nagbago ang tono ng kanyang pananalita. Mas mabigat, mas mapanganib. Mas malaki ang problema niya kaysa sa inaakala mo. Ang pagbabalik sa bahay nila ni Ramon ay parang pagpasok sa entablado para sa isang napakahirap na pagganap. Bawat sulok ng bahay ay isang paalala ng kanyang misyon. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanyang asawa ay bahagi ng isang script na sinulat ng sakit at pagtataksil. Suot niya ngayon ang isang perpektong maskara, ang maskara ng isang mapagmahal at mapagpatawad na asawa. Mahal, kumusta ang araw mo? Bati niya kay Ramon nang dumating ito isang gabi, kasabay ng isang halik sa pisngi na nagbigay sa kanya ng pandidiri. Pagod, sagot ni Ramon. Inihagis ang kanyang briefcase sa sofa. Maraming trabaho sa kampo. Ipaghahanda kita ng hapunan, alok ni Marisol. Ang boses ay malambing at puno ng pag-aalaga. Sa hapagkainan, kasama nila ang ina at kapatid ni Ramon. Iyon ang paboritong eksena ni Doña Esmeralda para simulan ang kanyang mga atake. Nabalitaan ko na ang kaibigan kong si Senyora Evangeline ipinagpatayo ng kanyang anak ng bagong bahay sa Forbes Park, sabi ni Doña Esmeralda habang maarteng hinihiwa ang kanyang steak. Samantalang ang anak ko, hanggang ngayon, nakatira pa rin sa bahay ng asawa niya. Napayuko si Marisol at humigpit ang hawak sa kanyang kubyertos. Ang bahay na ito ay mana pa niya sa kanyang mga magulang. Ma, nag-uusap na kami ni Marisol tungkol dyan. Mabilis na sagot ni Ramon na tila nahihiya. Ay nako Ramon, huwag mong hayaang masanay ka na laging nakaasa. Dagdag pa ni Beatrice. Dapat ikaw ang nagbibigay, hindi ikaw ang binibigyan. Ngumiti lang si Marisol, isang matamis ngunit walang buhay na ngiti. Tama po kayo, pag-iipunan po namin. Pero sa ilalim ng lamesa, ang kanyang daliri ay dahan-dahang pinindot. Ang recording pen sa loob ng kanyang bulsa. Nagsimula na ang palabas. Ang mga sumunod na araw ay isang paulit-ulit na pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Kailangan niyang tiisin ang mga yakap at halik ni Ramon. Alam na ang mga labing iyon ay nanggaling na sa iba. Kailangan niyang pakinggan ang mga panalait ng kanyang biyenan. Alam na ang perang ipinambibili ng mga ito ng luho ay galing sa kanyang pinagpaguran. Isang hapon,
Habang naglilinis siya ng mga gamit, kinausap siya ni Beatrice. Ate Marisol, pwede ba akong humiram ulit ng pera? Konti lang, sabi nito, nagpapa-cute. Pambayad lang sa credit card. Sige, magkano ba? Tanong ni Marisol. Tinitiyak na ang recording pen ay nakapatong sa maliit na mesa sa pagitan nila. Mga 50,000 lang. Mabilis na sagot ni Beatrice. Promise, babayaran ko agad kapag nanalo ako ulit sa kasino. Napatigil si Marisol. Kasino. Akala ko ba pambayad sa credit card? Namutla si Beatrice. Oo. Iyon nga. Ginastos ko kasi sa kasino yung pera sa credit card. Hindi na sumagot si Marisol. Ibinigay niya ang tseke, pero sa loob-loob niya, isang maliit na tagumpay ang kanyang naramdaman. May ebidensya na siya. Ngunit ang pagpapanggap ay may kapalit. Gabi-gabi, umiiyak siya ng tahimik sa banyo. Tinitiyak na walang makakarinig sa kanya. Tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. At minsan, hindi na niya makilala ang babaeng nakikita niya. Isang gabi, tila napansin ni Ramon ang kanyang pananahimik. Ang tahimik mo yata nitong mga nakaraang araw, sabi nito habang nakahiga sila sa kama. Iniisip ko lang yung aksidente. Palusot ni Marisol. Tumingin si Ramon sa kanya, may bahid ng pagdududa sa mga mata. Sigurado ka? O baka naman may iba kang iniisip? Sinubukan itong kunin ang cellphone niya sa bedside table, pero mabilis niya itong naagaw. Ano ka ba? Privacy ko to, sabi niya. Pilit na tumatawa. Pero ang pagdududa sa mga mata ni Ramon ay hindi nawala. Ang pinakakinatatakutan niyang sandali ay dumating isang gabi. Kailangan niyang i-report kay Joaquin ang mga nakuha niyang impormasyon. Nagkulong siya sa kwarto para tumawag. Tinitiyak na nasa kampo si Ramon. Joaquin, may nakuha na ako. Bulong niya sa telepono. Umamin si Beatrice na sa kasino niya ginagamit ang pera. Good job, Marisol. Keep it up. Sagot ni Joaquin mula sa kabilang linya. Mag-iingat ka palagi. Salamat, Joaquin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Ramon. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi dapat siya naroon. Ang sabi niya ay may duty siya. Bago pa man makakilos si Marisol, isang mabilis na hakbang ang ginawa ni Ramon at inagaw nito ang cellphone mula sa kanyang kamay. Itinapat nito ang telepono sa kanyang bibig. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Sino si Joaquin? Narinig ni Joaquin ang galit sa boses ni Ramon Vergara mula sa kabilang linya at sa isang iglap, ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Sino si Joaquin? Ang tanong ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng kanyang opisina. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Ang kaligtasan ni Marisol ay nakasalalay sa isasagot niya. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili at binago ang kanyang boses sa isang formal at professional na tono. Good evening. Is this Captain Ramon Vergara? Tanong niya, na para bang isa itong normal na business call. This is Attorney Joaquin Rivera, financial consultant ni Mrs. De La Peña. We were just discussing her investment portfolio. May I help you? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Financial consultant? Bakit hindi ko alam to? Well, sir, sagot ni Joaquin, ang bawat salita ay maingat na pinipili. As per our client confidentiality agreement, we cannot discuss Mrs. De La Peña's financial decisions with anyone without her explicit consent. We were in the middle of a private conversation. Kung wala na po kayong ibang katanungan, ibabalik ko na po ang tawag sa kanya. May ilang segundong katahimikan. Narinig ni Joaquin ang marahas na paghinga ni Ramon. Pagkatapos, isang malakas na click. Pinatay na nito ang tawag. Napabuntong hininga si Joaquin at napasandal sa kanyang silya. Nailusot niya ito, pero alam niyang nagsisimula nang magduda si Ramon. Mas lalong napalagay sa panganib si Marisol. Tiningnan niya ang folder ng kaso ni Marisol
sa kanyang lamesa, pero ang nakikita niya ay ang mukha nito noong huli silang magkita. Isang mukha ng babaeng nasasaktan pero pilit na nagpapakatatag. Makalipas ang ilang oras, sa isang madilim na sulok ng isang basement parking lot, iba ng Joaquin ang makikita. Wala na ang abogadong nakasuit. Ang naroon ay isang taong seryoso at alerto na tila sanay sa mga lihim na tagpuan. Isang anino ang lumabas mula sa isang itim na SUV. Isang mataas na opisyal ng militar na nakasibilyan, si Colonel David Reyes. Rivera, bati ng koronel, ang boses ay mababa at direkta. Anong balita? Nagsisimula ng gumalaw si Vergara, sir, sagot ni Joaquin. At sa tulong ng asawa niya, hindi sinasadya, nakakakuha tayo ng mga bagong impormasyon. Si Marisol ang naging susi natin. Inabot ng koronel ang isang makapal na brown envelope kay Joaquin. Heto ang mga bagong intelligence report. Lumalabas na hindi lang simpleng pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ginagawa nila. May mas malaki silang operasyon. Kinuha ni Joaquin ang envelope. Sa ibabaw nito, nakasulat sa pulang tinta ang dalawang salita. Proyektong Tala. Project Tala, ang code name ng isang top secret military operation na layuning buwagin ang isang sindikato sa loob mismo ng sandatahang lakas. Isang sindikatong sangkot sa ghost projects, arms smuggling, at money laundering. At si Captain Ramon Vergara, ang kagalang-galang na asawa ni Marisol, ay isa sa mga pangunahing target. Ang kaso ni Marisol ay hindi lang isang simpleng adultery case. Ito ang kanilang pinakamalaking pagkakataon para mapabagsak ang buong sindikato mula sa loob. Mag-ingat ka, Rivera, babala ng koronel. Ang mga mata nito ay seryoso. Delikado ang mga taong ito. Gagamitin nila ang lahat para patahimikin ka at ang lahat ng taong malapit sa'yo. Tumango si Joaquin. Alam niya ang panganib. Pagbalik niya sa kanyang tahimik na opisina, binuksan niya ang envelope. Mga litrato mula sa surveillance, mga bank record, mga pangalan. Isang malawak na network ng katiwalian. Napatingin siya sa isang maliit na picture frame sa kanyang lamesa. Isang lumang litrato nila ni Marisol. Noong college, kuha sa isang event, pareho silang nakangiti. Naalala niya kung gaano siya kasaya sa araw na yon at kung gaano siya nadurog nung nalaman niyang si Ramon na ang kasintahan nito. Pinangako niya sa kanyang sarili noon na hahayaan na niyang maging masaya si Marisol kahit sa malayo. Pero ngayon, nakikita niya ang resulta ng kaligayahang iyon. Isang malaking kasinungalingan na unti-unting pumapatay sa babaeng minsan niyang minahal. Hindi ko siya pababayaan, bulong niya sa sarili. Hindi na ulit. Biglang nag-vibrate ang isang hiwalay na cellphone sa kanyang drawer. Ang teleponong ginagamit niya para lang sa operasyon. Isang text message mula sa kanyang confidential informant. Binuksan niya ito. 2 linya lang ang nakasulat, pero sapat na para kumulo ang kanyang dugo. May bagong transaksyon si Vergara. Ginamit niya ang pangalan ni Marisol. Ang eskandalo ay sumabog hindi na parang isang bulong, kundi isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong mundo ni Marisol. Nagsimula ito sa isang opisyal na memo na nagpapatawag sa kanya sa opisina ng kanyang pinakamataas na superior, si General Alcantara. Buong akala niya ay tungkol ito sa kanyang pagbabalik sa paglipad. Ngunit ang malamig at seryosong mukha ng general ang sumalubong sa kanya. Captain de la Peña, simula ng general. Walang paligoy-ligoy. Inilapag nito sa lamesa ang isang litrato. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Tiningnan ni Marisol ang litrato. Kuha yon sa isang Christmas party ng airline ilang taon na ang nakalipas. Kasama niya sa litrato ang isa sa mga pinakamatagal na niyang kaibigang piloto, si Captain Alex Reyes. Nakangiti sila pareho at nakaakbay sa kanya si Alex sa paraang pangkakaibigan lang. Pero hindi yun ang litratong nakita niya. Ang litrato ay halatang halata na inedit. Ang background ay pinalitan ng interior ng isang hotel room
Ang akbay ni Alex ay ginawang tila isang yakap na puno ng pagnanasa. "Sir, hindi po ito totoo," sabi ni Marisol. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang boses. "Ito po ay edited, isang kasinungalingan." Ang litratong yan ay kumakalat ngayon sa mga asawa ng mga opisyal sa kampo. Sabi ng general, ang boses ay mabigat. Hindi maganda ang epekto nito sa reputasyon mo at sa reputasyon ng airline. Naramdaman ni Marisol ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa ilalim ng mapanuring tingin ng general. Paglabas niya ng opisina, naramdaman niya ang mga tingin ng mga kasamahan niya na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Ang lason ay nanggaling sa iisang pugad. Pag-uwi niya sa bahay, naabutan niya sina Doña Esmeralda at Beatriz na nagkakape sa sala, tila mga reyna sa kanilang trono. "Anong klaseng palabas ito?" tanong ni Marisol. Ang boses ay malamig at puno ng pinipigilang galit. Ibinagsak niya ang kopya ng litrato sa lamesa. Ngumisi si Doña Esmeralda. "Palabas? Anak, yan ang tinatawag na katotohanan. Huwag kang magmalinis. Alam ng lahat na malandi ka. Wala kayong karapatang siraan ako ng ganito." Sigaw ni Marisol, hindi na napigilan ng sarili. Karapatan? Tumayo ang biyenan niya. Ang muka ay puno ng pang-aalipusta. "Wala kang anumang karapatan sa pamamahay na ito. Isa ka lang de la Peña na pinalad na mapangasawa ang anak ko. At anong naibigay mo sa kanya? Wala. Kahit isang apo, hindi mo maibigay. Kaya huwag kang magtaka kung maghanap siya ng iba. Kahit kailan Marisol, hindi ka karapat-dapat para sa anak ko." Ang bawat salita ay parang asido na bumuhos sa kanyang pagkatao. At sa gitna ng sigawan, dumating si Ramon. Tiningnan niya ang litrato. Tiningnan niya si Marisol. Tiningnan niya ang kanyang ina. At sa huli, ang pinili niyang gawin ay ang bagay na pinakamasakit sa lahat. Niyakap niya ang kanyang ina. "Marisol, ano ba to?" tanong ni Ramon. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkadismaya. "Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to. Ramon, maniwala ka sa akin." Pakiusap ni Marisol. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Gawa-gawa lang nila yan. Umiling si Ramon. Ang muka ay nagpapanggap na nasasaktan. Lumapit ito kay Marisol. Pero imbes na yakapin siya, bumulong ito sa kanyang tainga. Sapat lang para siya ang makarinig. "Tingnan mo ang ginawa mo," bulong ni Ramon. Ang boses ay puno ng kamandag. "Sinira mo ang pangalan ko. Pinahiya mo ako." Gumuho ang mundo ni Marisol. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding lamig. Ang taong dapat na maging kakampi niya ay siya pa palang kanyang pinakamalaking kalaban. Kinagabihan, nagkulong siya sa kwarto. Wala nang luhang lumalabas, tila naubos na. Pakiramdam niya, nag-iisa na lang siya sa buong mundo. Habang nakaupo siya sa dilim, may napansin siyang isang malaking brown envelope na isinuksok sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Walang pangalan, walang anumang marka. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, mayroong mga litrato. Ang unang litrato ay si Joaquin Rivera na nakaupo sa isang coffee shop. Ang pangalawang litrato ay nagpapakita kung sino ang kanyang kausap. Isang babaeng maganda at bata. Ang pangatlong litrato ay isang close-up sa mukha ng babae. Si Clarice Mendez. Ang huling litrato ay nagpapakita sa kanilang dalawa. Si Joaquin at si Clarice na tila seryosong nag-uusap, magkalapit ang mga ulo na parang may isang malaking sikretong pinagsasaluhan. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni Marisol ay tuluyan ng namatay. Ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ay kasama ng babaeng sumira sa kanyang buhay.
Ang mga litrato ay parang mga piraso ng yelo sa nanginginig na kamay ni Marisol. Malamig, matulis, at bawat isa ay tila tumutusok ng direkta sa kanyang puso. Joaquin at Clarice. Ang dalawang pangalan ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang kanyang tagapagtanggol at ang kanyang mga agaw. Magkasama. Ang lahat ng lakas na inipon niya nitong mga nakaraang linggo ay bigla na lang naglaho. Ang maskara na buong ingat niyang isinuot ay nabasag. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang sitwasyon. Nag-iisa siya. Pinagkanulo siya ng kanyang asawa. Siniraan siya ng kanyang mga biyenan. At ngayon, ang nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ang kanyang huling pag-asa, ay tila isa rin palang ahas. Ginagamit mo lang din ba ako, Joaquin? Ang tanong ay parang lason na kumalat sa kanyang ugat. Ano ang plano nila? Pinagtutulungan ba nila ako para makuha ang pera ko? O baka naman si Joaquin at Clarice ang totoong magkarelasyon at ginamit lang nila si Ramon? Ang mga tanong ay walang sagot at ang kawalan ng kasagutan ay mas masakit pa kaysa sa pinakamasamang katotohanan. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse, dala ang envelope, at lumabas ng bahay na parang isang bagyong walang direksyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay malabong dumadaan sa kanyang mga matang puno ng luha. Ang mga masasakit na salita ni Doña Esmeralda, ang mapanlinlang na mukha ni Ramon, at ngayon, ang imahe ni Joaquin na kasama ni Clarice. Lahat ay sabay-sabay na tumatakbo sa kanyang isip. Sa huli, ang manibela ay tila may sariling isip. Dinala siya nito sa iisang lugar. Sa harap ng building kung nasaan ang opisina ni Joaquin, hindi na siya nagabiso. Mabilis siyang umakyat. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog dahil sa galit at sakit. Sinalubong siya ng sekretarya ni Joaquin, pero hindi niya ito pinansin. Dire-diretso siyang pumasok sa pribadong opisina. Naabutan niya si Joaquin na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod, at may kausap sa telepono. Hindi, kailangan nating doblehihin ang pag-iingat, sabi ni Joaquin sa kausap. Nagsisimula na siyang magduda. Paglingon ni Joaquin at makita siya, bigla itong natigilan. Ang mukha nito ay nagpakita ng pagkagulat at pag-aalala. Marisol, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Mabilis nitong pinatay ang tawag. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa nito at sa isang mabilis na galaw, ibinagsak niya ang mga litrato sa ibabaw ng makintab na kahoy. Problema? Ulit niya. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit. Ito, Joaquin. Ito ang problema. Napatingin si Joaquin sa mga litrato. Nakita ni Marisol ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pag-aalala, naging pagkagulat, at pagkatapos ay pagkaunawa. Marisol, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Putol ni Marisol. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ano ang ipapaliwanag mo? Na habang ako ay nagpapanggap at isinusugal ang lahat, ikaw ay palihim na nakikipagkita sa babaeng sumira sa buhay ko? Sabihin mo sa akin, Joaquin, anong laro ito? Kasabwat ka ba nila? Hindi, Marisol. Hindi totoo yan. Kung ganun, ano? Ano? Sigaw niya at sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Pati ba ikaw, Joaquin? Ginagamit mo lang din ba ako? Ang sakit sa tanong na yon ay tila sumampal kay Joaquin. Nakita ni Marisol ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na tila sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Pero hindi na siya naniwala. Pagod na siyang maniwala. Tumalikod siya, handa nang umalis, handa nang iwan ang lahat. Sandali! Sigaw ni Joaquin.
Narinig niya ang paglock ng pinto ng opisina. Paglingon niya, nakatayo si Joaquin sa harap ng pinto, hinarangan ng kanyang daan. Ang mukha nito ay puno ng desperasyon at isang bagay na hindi niya mabasa. Hindi ka aalis sa kwartong ito hanggat hindi mo naririnig ang lahat, sabi ni Joaquin. Ang boses ay seryoso at may bigat na hindi niya pa naririnig dati. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Maupo ka, Marisol, dahil may kailangan kang malaman tungkol sa Project Tala. Ang pangalan ng proyektong binanggit ni Joaquin ay umalingaw-ngaw sa loob ng nakalock na opisina, Project Tala. Parang pangalan ng isang bituin, pero ang dating nito sa pandinig ni Marisol ay madilim at puno ng panganib. Ano? Ano ang Project Tala? Tanong niya. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng pagkalito. Hindi sumagot si Joaquin. Sa halip lumakad ito papunta sa kanyang malaking lamesa, binuksan ang isang drawer na may kandado, at inilabas mula roon ang isang makapal na itim na folder. Inilapag niya ito sa harap ni Marisol. Ang pagtataksil sa iyo ni Ramon, Marisol, seryosong sabi ni Joaquin, ay maliit na butas lang ng isang malalim at maduming balon. Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang folder. Ang kanyang hininga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Hindi ito mga litrato ni Ramon at Clarice. Ang laman nito ay mga kopya ng mga dokumento ng militar, mga bank statement na may milyon-milyong pisong transaksyon at mga litratong kuha mula sa malayo na nagpapakita kay Ramon na may kausap na mga taong mukhang delikado. Ang Project Tala ay isang classified military intelligence operation. Paliwanag ni Joaquin. Ang boses ay kalmado ngunit mabigat. Ilang taon na naming minamanmanan ang isang sindikato sa loob ng militar na sangkot sa ghost projects at money laundering. Ang asawa mo, Marisol, ay hindi lang isang simpleng taksil na asawa. Isa siya sa mga utak ng sindikatong ito. Ipinakita ni Joaquin ang isang dokumento, isang invoice para sa pagbili ng mga high-tech na kagamitan para sa isang base sa Mindanao. Walang biniling gamit, sabi ni Joaquin, pero ang bayad na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ay napunta sa isang offshore account. At ang account na yon? Itinuro ni Joaquin ang isa pang dokumento, isang bank transfer. Ginamit nila ang pangalan mo para buksan ang ilan sa mga account na to. Naramdaman ni Marisol ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang siya niloko, ginamit siya. Ang pangalan na pinaghirapan niyang ingatan ay ginamit sa isang karumal-dumal na krimen. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang palaging paghingi ng pera ng pamilya Vergara, ang biglaang pagyaman nila na hindi tumutugma sa sahod ng isang kapitan. Pero, si Clarice? Tanong ni Marisol. Ang boses ay halos pabulong. Bakit ka nakipagkita sa kanya? Huminga ng malalim si Joaquin. Dahil si Clarice ay biktima rin, Marisol. Niloko rin siya ni Ramon. Ipinangako sa kanya ang buwan at mga bituin. Sinabi ni Ramon na hihiwalayan kanya at papakasalan siya. Ginamit lang siya ni Ramon bilang isang magandang palamuti at isang paraan para itago ang pera. Ang pakikipagkita ko sa kanya ay para kumbinsihin siyang tumestigo, para iligtas ang sarili niya, at para bigyan tayo ng pinakamalakas na ebidensya laban kay Ramon. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Marisol, pero hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagkaunawa. Ang lahat ng galit na naramdaman niya para kay Clarice ay biglang nag-iba ng direksyon. Lahat ng iyon ay napunta kay Ramon, ang lalaking walang awang nanloko at gumamit sa kanilang dalawa. Tumingin siya kay Joaquin. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang traidor. Isa itong tagapagtanggol, hindi lang para sa kanya, kundi para sa isang mas malaking laban. Nakita niya ang panganib sa mga mata nito at naunawaan niya kung gaano kabigat ang pasan nito para lang protektahan siya. Bakit? Bakit ginagawa mo ang lahat ng ito, Joaquin? Isang matagal na katahimikan ang namayani bago sumagot si Joaquin.
Lumapit ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Marisol ang isang emosyon sa mga mata nito na higit pa sa pagkakaibigan. Dahil minsan nakitang hinayaang masaktan, mahinang sabi nito, "Noong college pa lang tayo at pinili mo siya. Wala akong ginawa. Hinayaan lang kita. Hindi na mauulit yon." Sa mga salitang yon, ang huling piraso ng yelo sa puso ni Marisol ay tuluyan ng natunaw. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. At sa pagtayo niya, tila may bago siyang lakas. Wala na ang babaeng biktima. Ang nakatayo ngayon ay isang kapitan na handa ng lumaban. "Anong plano?" tanong niya. Ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. "Hindi na ito tungkol sa akin, Joaquin. Tungkol na ito sa katarungan. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan kong gawin." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Joaquin. "Ang hearing para sa inyo ay sa susunod na 2 araw. Gagamitin natin yon hindi bilang isang simpleng annulment hearing, kundi bilang isang military tribunal kung saan ilalabas natin ang lahat." Sabay nilang binalangkas ang plano hanggang hating gabi. Handa na ang lahat. Handa na si Marisol. Kinabukasan, isang araw bago ang paghuhukom, nagring ang telepono ni Marisol. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. "Hello?" Isang nanginginig at umiiyak na boses ng isang babae ang kanyang narinig sa kabilang linya. "Ma'am Marisol? Sino to?" Si Clarice po ito." Humihikbi ang babae. "May mga nagbabanta po sa buhay ko. Sabi nila, kapag nagsalita ako, papatayin nila ako. Natatakot po ako." Natahimik si Marisol. "Tulungan mo ako, Ma'am Marisol. Parang awa niyo na po." Ang silid ng paglilitis sa loob ng kampo militar ay malamig at pormal. Ang hangin ay puno ng tensyon. Sa isang panig, nakaupo si Marisol kasama si Joaquin. Tahimik siya, kalmado. Ang kanyang postura ay tuwid na parang isang tunay na sundalo, kahit pa nakasibilyan siya. Sa kabilang panig, naroon si Ramon, kampante at mayabang, katabi ang kanyang abogadong mukhang mamahalin. Sa likod nila, sina Doña Esmeralda at Beatriz ay nakaupo na parang nanonood ng isang pelikula, nagbubulungan at panakanakang tumatawa ng mahina. Para sa kanila, isa lang itong simpleng kaso ng hiwalayan. Para sa kanila, si Marisol ang dehado. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Ramon ang unang nagsalita. Ipinipinta si Marisol bilang isang asawang pabaya at, base sa pekeng litrato, isang babaeng taksil. Kalmado lang na nakinig si Marisol sa lahat ng kasinungalingan. Nang si Joaquin na ang tumayo, nagbago ang ihip ng hangin sa buong silid. "Your Honor," magalang na sabi ni Joaquin sa 3 mataas na opisyal na nagsisilbing hukom. "Hindi po kami naririto para pag-usapan lamang ang isang nasirang pagsasama. Naririto po kami para ilantad ang isang mas malaki at mas karumal-dumal na krimen." Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nakita ni Marisol ang pagkunot ng noo ni Ramon. Unang-una, sabi ni Joaquin, inilapag ang mga bank statement at ang resibo mula sa Palawan. Narito po ang patunay ng paulit-ulit na pagtataksil ni Captain Ramon Vergara na ginawa niya habang ang kanyang asawa ay nag-aagaw buhay dahil sa isang aksidente. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Ramon. Nagsimula itong maging hindi komportable sa kanyang upuan. Pangalawa, patuloy ni Joaquin, inilabas ang recording pen. Narito po ang isang audio recording kung saan malinaw na inaamin ng kapatid ni Captain Vergara, si Miss Beatriz Vergara, na ginagamit niya ang perang hinihingi niya kay Captain De La Peña para sa kanyang pagsusugal. Ipinatugtog ni Joaquin ang recording. Ang boses ni Beatriz na masayang nagkukwento tungkol sa kasino ay yung malingaw-ngaw sa tahimik na silid. Biglang namutla sina Beatriz at Doña Esmeralda.
Ang kanilang mga ngisi ay napalitan ng pagkataranta. At pangatlo, Your Honor, sabi ni Joaquin, at dito, ang kanyang boses ay naging mas mabigat at mas seryoso. Tumingin siya ng diretso kay Ramon. Narito po kami para pag-usapan ang tungkol sa Project Tala. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, si Ramon ay biglang napatayo na, parang tinamaan ng kidlat. Objection, Your Honor. Wala pong kinalaman yan sa kasong ito. Talaga ba, Captain Vergara? Tanong ni Joaquin. Kinuha ang makapal na itim na folder at inilapag ito sa harap ng mga hukom. Dahil ang folder na ito ay naglalaman ng kumpletong ebidensya ng iyong partisipasyon sa isang malawakang sindikato ng korupsyon sa loob ng militar. Mga ghost project, money laundering, gamit ang pangalan ng sarili mong asawa. Ang buong silid ay napuno ng bulungan at pagkabigla. Ang mga hukom ay mabilis na binuklat ang folder. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng matinding pagkaseryoso. Si Ramon ay nanginginig na sa kanyang kinatatayuan. Lahat yan ay kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan ng asawa ko para sirain ako. Sigaw ni Ramon. Kung kasinungalingan ito, kalmadong sagot ni Joaquin. Marahil ay maipapaliwanag mo ang huling ebidensyang ito. May ibinigay na signal si Joaquin sa technical staff at mula sa mga speaker, isang boses ng babae ang narinig. Isang boses na umiiyak at nanginginig sa takot. Boses ni Clarice. Ito ang recording ng tawag niya kay Marisol kagabi na may pahintulot niyang i-record ito. Niloko niya po ako, Ma'am Marisol. Hikbi ni Clarice sa recording. Sabi niya, mahal niya ako. Pero ang totoo, ginamit niya lang po ako. Ipinangalan niya sa akin ang mga account at property na galing pala sa Macau. At ngayon, pinagbabantaan na nila ako. Sabi niya, kapag nagsalita ako, sisirain niya ang buhay ko. Iyon ang huling pako sa kabaong ni Ramon Vergara. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Sina Doña Esmeralda at Beatriz ay sabay na napahagulgol, hindi dahil sa awa sa kanilang anak, kundi dahil sa pagkaunawa na ang lahat ng kanilang luho at kasinungalingan ay nagwakas na. Ang pinuno ng mga hukom ay tumayo. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Captain Ramon Vergara! Dumagundong ang boses ng opisyal sa buong silid. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ikaw ay tinatanggalan ng iyong ranggo at posisyon sa serbisyo. Mga gwardiya, arestuhin ang taong ito. 2 sundalo ang mabilis na lumapit kay Ramon. Habang isinusaut sa kanya ang posas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at kawalan ng pag-asa. Nagtama ang kanilang mga mata ni Marisol. Pero wala nang nakita si Ramon sa mga mata ng kanyang asawa. Wala nang sakit, wala nang galit, wala nang pag-ibig. Ang nakita niya ay katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong tuluyan ng nakalaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa na parang isang bagyo na sa wakas ay lumipas na. Si Ramon Vergara ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso at ngayon ay nabubulok sa bilangguan ng militar habang hinihintay ang iba pang mga kasong sibil na isasampal laban sa kanya. Ang pamilya Vergara, matapos malaman na si Marisol pala ang tahimik na nagbabayad ng kanilang mga utang, ay nawala na parang bula. Nabenta ang kanilang mga ari-arian at iniwan nila ang isang buhay na binuo sa kasinungalingan at pera ng ibang tao. Ang annulment ni Marisol ay naaprubahan na. Sa papel at higit sa lahat, sa kanyang puso, malaya na siya. Isang maaliwalas na umaga, muling pumasok si Captain Marisol de la Peña sa sabungan ng isang eroplano. Ang amoy ng jet fuel at ang pamilyar na mga ilaw at pindutan sa kanyang harapan ay parang isang matagal nang nawawalang yakap. Ready, Captain? Tanong ng kanyang bagong co-pilot, isang batang babae na puno ng pangarap. Ngumiti si Marisol
Isang tunay at payapang ngiti. Ready? Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano mula sa lupa, tumanaw siya sa bintana. Ang mga gusali at kalsada sa ibaba ay unti-unting lumiliit, kasama na ang lahat ng masasakit na alaala. Dito sa itaas, sa kalawakan ng asul na langit, naroon ang kanyang tunay na kalayaan. Isang hapon, dinalaw niya ang puntod ng kanyang mga magulang. Naglagay siya ng mga sariwang bulaklak at sinindihan ang isang kandila. "Mapa," bulong niya sa hangin. "Alam ko pong ginabayan niyo ako. Nalagpasan ko na po. Sa wakas, payapa na po ang puso ko." Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Joaquin. May dalang 2 tasa ng kape. "Naisip ko lang na baka kailangan mo nito," sabi ni Joaquin. Iniabot sa kanya ang 1 tasa. Ngumiti si Marisol at tinanggap ito. "Salamat, Joaquin, sa lahat." "Wala yon," sagot ni Joaquin. "Ginawa ko lang ang tama." Naglakad sila ng sabay sa tahimik na sementeryo. Walang nagsasalita, pero ang kanilang katahimikan ay puno ng pagkakaintindihan. Pagkatapos ng paglilitis, hindi sila nagmadali. Binigyan ni Joaquin si Marisol ng espasyo at oras na kailangan niya para maghilom. Ang kanilang pagkakaibigan ay dahan-dahang lumalim. Binuo, hindi sa gitna ng gulo, kundi sa kapayapaan ng mga bagong simula. Huminto sila sa isang burol na tanaw ang papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng ginintuang kulay sa kanilang mga mukha. "Natatandaan mo ba noong college?" biglang tanong ni Marisol. "Sinabi mo sa akin noon na ang pangarap mo ay magkaroon ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat." Napangiti si Joaquin. "Natatandaan mo pa pala yon." "Oo naman," sagot ni Marisol. "Natupad mo na ba?" Umiling si Joaquin. "Hindi pa, siguro. Naghihintay lang ako ng tamang taong isasama ko doon." Tumingin si Joaquin kay Marisol at sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tanging pagmamahal lang na matiyagang naghintay. Hindi sumagot si Marisol. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Joaquin. Nang maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman ni Marisol ang isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito ang nag-aalab na apoy na naramdaman niya para kay Ramon noon. Isang apoy na mabilis masunog at mabilis maubos. Ang naramdaman niya ngayon ay isang banayad at palaging init. Parang sikat ng araw sa umaga na nangangako ng isang magandang araw. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Joaquin. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi na kailangan. Habang magkahawak kamay nilang pinapanood ang paglubog ng araw, alam ni Marisol na ito na ang simula. Isang simula na hindi binuo sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad sa sarili. Isang pag-ibig na hindi nangabuso, kundi nag-aruga. Isang buhay na hindi na puno ng takot, kundi puno ng kapayapaan. Dahil sa wakas, natututunan niya ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang tunay na pag-ibig, hindi ka sinasaktan. Binubuo ka nito, hinihilom ka nito,